Natutunan na natin sa unang mga aralin ang iba't ibang pamamaraan sa pagpapaunlad ng kakayahan sa pagbasa ng ating mga anak sa Filipino at English. Ngayon naman po ay sisikapin nating madagdagan ang ating mga kaalaman ukol sa pagpapaunlad ng kakayahan sa pagbasa at pag-unawa sa binabasa. Ito po ay ituturo sa atin ni Binibining Crizel B. Ladja, guro sa ikatlong baitang, sa pamamatnubay ng mga dalubgurong sina Binibining Rowena M. de Guzman at Ginang Robelyn B. Villarias, at sa paggabay din ng ating punong guro, Dr. Helen B. Bautista, at ng ating tagamasid Pampurok, Dr. Rosalina P. Aranza Mendez. Hangad po namin ang higit nating pagkatuto. Mainit na pagbati, mga mahal naming mag-aaral at magulang ng Paaralang Andres Bonifacio. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa isang makabuluhang araw ng pagbabasa. Ang gawaing ito ay may mga sumusunod na layunin. Una, maunawaan ang mga pamamaraan sa pagpapaunlad ng kakayahan sa pagbasa. Pangalawa, maisagawa ang mga hakbang upang mapaunlad ang kakayahan sa pag-unawa sa binabasa. At pangatlo, maisagawa ang mga pamamaraan sa pagsukat ng kakayahan sa bilis ng pagbasa o speed at pag-unawa o comprehension. Ano nga ba ang kahalagahan ng pagbabasa? Ang pagbabasa ay nagbibigay ng impormasyon na siyang nagiging daan sa pagkakaroon ng kaalaman at karunungan. Ang pagbabasa ay nakakapagbigay ng iba-ibang karanasan sa buhay. Ang pagbabasa ay nakakapagbigay ng aliw at kasiyahan. Paano ba natin mapapaunlad ang bilis sa pagbasa? Una, magsanay araw-araw. Marami sa mga kasanayan na kailangan upang madagdagan ang bilis ng pagbabasa ay hindi natural sa ibang mga bata. Kaya, kailangan magsagawa ng pagsasanay araw-araw kahit na sa loob lamang ng 15 hanggang 20 minuto. Magsimula sa mas simpleng material. Kung nagsasanay ka na magbasa ng mas mabilis, kapaki-pakinabang na magsimula sa simpleng material sa pagbabasa. Isang bagay na angkop sa kakayahan hanggang sa unti-unting mapabuti ang kasanayan. Halimbawa, simulan mong magsanay sa pagbasa ng pantig, salita, parirala, pangungusap, hanggang sa matutunan mong magbasa ng maikling kwento. Paano naman mapapaunlad ang comprehension o pag-unawa sa binabasa? Ayon sa isang akda, ang pagbabasa ay isang mental na aktibidad. Hindi daw ito pang mata o pagtingin lamang sa nakasulat o nakaakda, kundi ito ay pagtuklas sa mga nakapaloob ditong kahulugan. Kaya marapat na maging mapanuri sa mga binabasa. Dagdag pa sa akda, ang comprehension o pag-unawa sa binabasa ay ang proseso ng pagkuha at pag-intindi sa ipinakakahulugan ng mga binabasa. Ang pagkaunawa sa binabasa ay maaaring maging literal o mababaw na pagkaintindi sa binasa na sumasagot sa tanong na sino, ano, saan, o kailan. Maaari ding maging analytical o mas malalim na pagkaunawa na sumasagot sa tanong na paano at bakit. Ano-ano nga ba ang mga paraang maaaring gamitin
upang mapaunlad ang kakayahan sa pagbasa at pag-unawa sa binabasa. Maaari po natin itong matutunan sa pamamagitan ng pakikinig o listening, pagbasa o reading na maaaring gawin sa pasalitang pagbasa o oral reading at tahimik na pagbasa o silent reading. Isa-isahin po natin ito upang higit nating maunawaan. Ano nga ba ang pakikinig o listening? Ang pakikinig ay isang aktibong proseso at pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng pagdinig at pag-iisip. Mahalaga ang kasanayan na ito sapagkat hinahasa nito ang isipan sa pag-alala, pag-unawa, at pagbibigay kahulugan sa napakinggan. Ayon nga po sa sabi-sabi, kung hindi ka marunong makinig, hindi ka rin marunong umunawa. Kaya napakahalaga po ng kakayahan sa pakikinig. Narito po ang mga hakbang sa pagpapaunlad ng pag-unawa sa pamamagitan ng pakikinig. Ito po ay mungkahi para sa mga magulang. Kung tayo po ay magbabasa para sa ating anak, bago po sila makinig, ay marapat na ikondisyon po natin sila at ang kanilang mga sarili. Ito po ang maaari nating gawin. Una, ipaunawa ang kahulugan ng mga mahihirap na salita sa kwento. Halimbawa, kung ikaw ay magbabasa ng isang kwento tungkol sa kuneho at sa pagong, maaari mo pong ipaunawa sa mga bata ang sumusunod na mga salita: kuneho, pagong, karera, at iba pang mahihirap na mga salita. Maaari po natin itong gawin sa pamamagitan ng pagpapakita ng tunay na bagay, mga larawan, o pagpapakita ng kilos. Magtanong sa inyong anak ukol sa kanyang nalalaman tungkol sa kwentong inyong babasahin. Ito po kasi ay nagsisilbing pagganyak at pagpapaalala sa sariling karanasan niya o skema. Halimbawa, dahil nga po tayo ay magbabasa ng kwento tungkol kay Pagong at kay Kuneho, maaari po natin itong itanong: nakakita ka na ba ng Kuneho at Pagong? Maaari po ang sagot ng ating anak ay opo o hindi pa po, batay po sa kanyang sariling karanasan. Gabayan din po natin siyang maghinuha kung ano ang mangyayari sa kwento. Ito din ay magsisilbing pangganyak na tanong ukol sa babasahing kwento. Halimbawa, ano kaya ang mangyayari sa kuneho, sa pagong? Ito po ang magsisilbing motibasyon sa ating anak upang patuloy niyang pakinggan hanggang sa matapos ang ating kwento. Para naman po sa aming mga mahal na mag-aaral, narito po ang aming mga mungkahi na maaari mong gawin bago ka makinig. Una, ihanda mo ang iyong puso at isipan sa gagawing pakikinig. Pangalawa, alalahanin kung ano ang nalalaman ukol sa kwentong babasahin. Pangatlo, maghinuha kung ano ang mangyayari sa kwento. Alamin ang kahulugan ng mga mahihirap na salita sa kwento sa tulong ng iyong mga magulang. Narito naman po ang maaaring gawin ng mga magulang habang nakikinig ang inyong mga anak. Ito po ay mahalaga dahil ito ay magbibigay sa atin ng kasiguraduhan na sila ay nakikinig. Magtanong paminsan-minsan upang masiguro kung nakikinig pa ang inyong anak. Ito po ang mga tanong na maaari ninyong ibigay sa kanya. Ano sa palagay mo ang susunod na mangyayari sa kwento? Sino kaya ang mananalo sa karera? At para naman sa mga mag-aaral, narito ang dapat mong gawin habang ikaw ay nakikinig. Makinig ng mabuti upang maging handa sa anumang katanungan.
pagkatapos makinig, narito po ang maaaring gawin ng mga magulang. Balikan at pasagutan ang pangganyak na tanong. Mahalaga po ito dahil ito ang nagganyak sa mga bata upang tapusin ang pakikinig sa kwento. Dahil nga po sila'y sabik na malaman kung ano nga ba talaga ang nangyari sa wakas ng kwento. At pagkatapos makinig, maaari ka ring magtanong ukol sa binasang kwento. Maaari kang magtanong ng literal na tanong na kung saan ito ay nanggagaling sa mga detalye ng kwento. Halimbawa, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Ano ang ginawa ng mga tauhan sa kwento? Maaari ka rin pong magtanong ng mga inferential na tanong. Ito po ay mga tanong na nangangailangan ng sagot na hindi direktang makukuha sa kwento. Halimbawa, ano kaya ang naramdaman ni Kuneho nang matalo siya sa karera? Maaari din po tayong magbigay ng critical na tanong. Ito po ay mga tanong na nangangailangan ng sariling ideya o critical na pag-iisip ng nakinig sa kwento. Halimbawa, tama kaya ang ginawa ng pagong? Bakit? Maaari din po tayong magbigay ng tanong na maghihikayat sa nakinig upang maiugnay niya ang kanyang sarili sa mga tauhan sa kwento. Ito po ay tinatawag na pag-uugnay sa sarili. Halimbawa, kung ikaw si Pagong, ganun din ba ang iyong gagawin? Bakit? May mga tanong din po na naghihikayat sa nakinig upang magbigay ng sariling ideya sa paraan ng pagkakakwento. Ang tawag po dito ay malikhaing mga tanong. Katulad po nito, ano kaya ang iba pang maaaring maging wakas ng kwento ni Pagong at ni Kuneho? Ano naman po ang pasalitang pagbasa o oral reading? Ito ay naghahasa hindi lamang ng tatas at bilis sa pagbasa. Maaari po itong makapagbigay ng kasanayan sa pag-unawa sa binabasa kung ito ay palaging ginagawa ng may sapat na kahandaan sa pagbibigay pansin sa detalye ng binabasa habang ito ay binabasa ng pasalita. Mahalaga po yung sinasabing sapat na kahandaan sa pagbibigay ng pansin sa detalye ng binabasa. Dahil kahit po tayo ay nagbabasa ng pasalita man o tahimik, kung hindi po tayo handa sa pagpansin sa detalye ng ating binabasa, hindi po natin ito lubos na mauunawaan. Ganon din po sa tahimik na pagbasa o silent reading. Ito din po ay naghahasa ng tatas at bilis sa pagbasa. At ito din ay nagbibigay ng kasanayan sa pag-unawa sa binabasa, lalo na kung ito ay palagi ang ginagawa ng may sapat na kahandaan sa pagbibigay ng pansin sa detalye ng binabasa. Ang kaibahan lamang po nito ay binabasa natin ang kwento ng tahimik. Nais mo bang malaman ang kakayahan ng iyong anak sa pagbabasa at sa pag-unawa sa kanyang binabasa? Maaari mo pong sukatin ang bilis ng pagbabasa ng iyong anak gamit ang panukat na ginagamit sa Philippine Informal Reading Inventory or PhilIRI. Narito po ang formula. Bilang ng mga salita sa teksto divided by oras na ginugol sa pagbabasa na nakasaad sa segundo times 60. Halimbawa, ang bilang ng mga salita sa teksto ay 103 at ang oras na ginugol niya sa pagbabasa nito ay 1.5 minuto na kung i-convert po natin sa segundo ay 90 segundo. Ilagay po natin ito sa formula. 103 salita divided by 90 segundo na ginugol niya sa pagbabasa times 60, kaya ang inyo pong anak
kakayahang magbasa ng 69 na salita bawat minuto. Maaari din po nating sukatin ang oral reading score katulad sa PhilErie. Ang oral reading score po ay ang kawastuan ng pagbasa o pagbigkas ng mga salita sa isang kwento o teksto. Narito naman po ang formula. Bilang ng mga salita, bawasan ng mga salitang mali ang pagbasa o pagkabigkas, divided by bilang ng kabuuang salita times 100. Halimbawa, ang bilang ng mga salita sa kwento ay 65. Subalit, ang mga salitang mali ang pagbasa o pagkabigkas ay 15. Ilagay po natin ito sa formula. 65 salita, bawasan ng 15 salitang mali ang pagkabigkas, divided by 65 na siyang kabuuang bilang ng lahat ng mga salita sa kwento, times 100. Kaya ang bahagdan pong nakuha ng inyong anak sa oral reading score ay 76.9%. Ano naman po ang ibig sabihin ng mga bahagdang nakuha ng inyong anak sa word reading score? Narito po ang mga bahagdan at klasifikasyon. Kung ang inyo pong anak ay nakakuha ng 97 to 100%, ang kanya pong klasifikasyon ay independent, na ang ibig pong sabihin ay siya po ay nakakapagbasa ng mag-isa, ng may kawastuan ang lahat ng kanyang pagbigkas. Kung siya naman po ay nakakuha ng 90 to 96%, siya po ay nabibilang sa instructional, na ang ibig pong sabihin ay nakakapagbasa siya ng may ilan-ilang pagkakamali sa kanyang pagbigkas. Ang 89% pababa ay nabibilang sa frustration level, na ang ibig pong sabihin ay medyo may karamihan po ang mga salitang mali ang pagkabigkas o pagbasa. Kaya nangangailangan po siya ng higit na paggabay. Maaari din po nating sukatin ang pangunawa o comprehension ng inyong anak gamit pa rin ang panukat na ginagamit sa PhilErie. Narito naman po ang formula. Bilang ng mga tamang sagot divided by bilang ng mga tanong times 100. Halimbawa, ang bilang ng tamang sagot na nakuha ng inyong anak ay 4. At ang bilang naman ng tanong ay 7. Narito po ang formula. 4 divided by 7 times 100. Ang bahagdan pong kanyang nakuha ay 57%. Ano naman po ang kahulugan ng bahagdang kanyang nakuha sa pagsusulit sa kanyang comprehension? Ito po ang mga klasifikasyon sa antas ng pag-unawa batay sa bahagdan na kanyang nakuha at ang kanya pong magiging klasifikasyon. Kung ang inyo pong anak ay nakakuha ng 80 to 100%, siya po ay nabibilang sa independent level. Kung siya po ay nakakuha ng 59 to 79%, siya naman po ay nabibilang sa instructional level. At kung siya po ay nakakuha ng 58% pababa, ang inyo pong anak ay nabibilang sa frustration level. Narito naman po ang maaaring maging reading profile ng inyong anak batay po sa mga klasipikasyong kanyang nakuha sa word reading at reading comprehension. Halimbawa, kung ang inyong anak ay independent sa word reading at independent sa reading comprehension, ang kanya pong kabuuang reading profile ay independent. Kung siya po ay independent sa word reading at sa reading comprehension ay instructional, ang kanya pong reading profile ay instructional. Kung sa word reading siya ay instructional at sa reading comprehension siya ay independent, siya pa rin po ay instructional sa kanyang reading profile. At kung sa
Sa word reading siya ay instructional at sa reading comprehension siya ay frustration. Siya po ay mabibilang na sa frustration level. Kung sa word reading siya ay frustration at sa reading comprehension siya ay instructional, siya rin po ay nasa frustration level. Kung pareho po siyang frustration sa word reading at sa reading comprehension, ang kanya pong magiging reading profile ay frustration. Bakit po natin ito pinag-uusapan, mga mahal naming mga magulang? Ito po ay upang magabayan tayo kung ano na ang kakayahan ng ating mga anak sa kasalukuyan at upang malaman natin kung ano pang mga pagsasanay ang maaari nating ibigay sa kanila upang madagdagan ang kanilang mga kakayahan. Atin na pong panoorin ang aktwal na pagsasagawa ng mga paraang maaaring magpaunlad ng kakayahan sa pagbasa at pag-unawa sa binabasa. Simulan po natin ito sa pakikinig sa pamamagitan ng isang kwento na ibibigay sa atin ng ating gurong si Binibining Crizel B. Ladja. At susundan po ito ng pasalitang pagbasa ni Vivienne G. Gaylon, mag-aaral sa ika-4 na baitang. At ang sabay-sabay na pagbasa ng tahimik na gagawin po natin mula sa ating mga tahanan. Magandang araw! Ako nga pala si Binibining Ladja, ang inyong guro at tagapagkwento sa araw na ito. Handa na ba kayong makinig at matuto sa ating mga kwento? Pero bago yan, unahin muna natin kilalanin ang mga mahahalagang salita na maririnig natin sa kwento. Una, pandemya. Ito ay malawakang pagkakahawa-hawa ng isang sakit na kumakalat sa pamamagitan ng mga populasyon sa isang malawak na rehiyon o kahit pandaigdigan. Pangalawa, malusog. Ito ay tumutukoy sa pangkalahatang kalagayan ng isang tao sa aspekto ng pisikal, emosyonal, kaisipan at sosyal na kalusugan. Pangatlo, tumpak. Ang kahulugan nito ay tama o wasto. Pang-apat, alituntunin. Ito ay tumutukoy sa isang bagay o listahan ng mga dapat sundin para sa ikabubuti ng lahat. Pang-lima, bitamina. Ito ay sustansyang kailangan para sa kalusugan ng ating katawan. Yan ang mga mahalagang salita na maririnig natin sa kwento. Ngunit sa pagpapatuloy ng ating kwento, meron din tayong 2 katanungan na masasagot at makatutulong sa araw-araw na pamumuhay natin. Una, bakit kailangan nating magsuot ng face mask at face shield sa panahon ngayon? Pangalawa, bakit mahalaga ang pagiging malusog ng isang tao? Bago natin simulan ang ating kwento, alamin muna natin ang mga dapat nating sundin at dapat gawin. Una, ituon ang mata at isip sa nagsasalita. Pangalawa, huwag makikipag-usap sa iba. Pangatlo, magtala o tandaan ang bawat detalye ng pinakikinggan. Pang-apat, ilaan ang puso't isip upang makasagot ng wasto. Pang-5, unawaing mabuti ang kwentong pinakikinggan. Ngayong alam na natin ang mga dapat nating gawin, handa na ba kayong simulan ang ating kwento? Simulan na natin ito. Ang pamagat ng ating kwento ay pangangalaga sa kalusugan. Dapat nating gawin ang lahat upang manatiling malusog lalo at may kinakaharap tayong pandemya ngayon. Maligaya at malakas ang resistensya ng katawan ng malusog na tao. Ligtas siya sa mga sakit. Paano ba tayo magiging malusog? Narito ang ilan sa mga dapat nating gawin. Kumain tayo ng wasto at masusustansyang uri ng pagkain. Ito ay nagpapalakas ng resistensya. Ugaliin ang palaging paghuhugas ng kamay.
Iwasan ang paghawak sa ating mga mukha, lalo kung marumi ang ating mga kamay. Panatilihing malinis ang buong katawan. Maligo araw-araw. Magsuot ng face mask at face shield sa tuwing lalabas ng bahay. Pero tandaan, ang mga batang kasing edad ninyo ay bawal lumabas. Mainam rin ang pag-ehersisyo kahit sa loob lamang ng bahay. Sa pag-ehersisyo lumalakas ang ating katawan. Magkaroon ng sapat na pahinga. Ang pagtulog ang pinakamabuting uri ng pagpapahinga. Matulog ng 8 hanggang 10 oras araw-araw. Magsuot ng maginhawang pananamit. Maginhawang nakakakilos ang ating katawan kung maluwag ang damit. Mahigpit na sundin ang mga alituntunin dahil ito ay para sa atin at para na rin sa ating sariling kalusugan. Nagustuhan niyo ba ang narinig niyong kwento? Salamat at nagustuhan niyo ito. Ngayon naman, tingnan natin kung ito ay inyong nauunawaan sa pamamagitan ng pagsasagot natin sa mga tanong base sa narinig natin. Maaari niyo isulat sa papel ang inyong sagot para sa ating pagwawasto. Unang tanong, alin ang nararamdaman ng malusog na tao? A. Maligaya, B. Mabagal, o C. Mahina? Titik A ba ang napili mo? Kung ganon, tama ang sagot mo. Ikalawa, anong uri ng pagkain ang dapat nating kainin? A. Mamahaling pagkain, B. Puro karne at kanin, C. Wasto at masustansya. Titik C ba ang napili mo? Kung ganon, tumpak ang sagot mo. Ikatlo, ano ang nagagawa ng wasto at masusustansyang pagkain para sa atin? A. Nakapagpapalusog, B. Nakapagpapaantok, o C. Nagbibigay ng sakit? Napili mo ba ang titik A? Kung ganon, tama ang napili mo. Ika-4, paano natin mapapanatiling malinis ang ating katawan? A. Matulog araw-araw, B. Maligo araw-araw, C. Mag-ehersisyo araw-araw. Tama! Ang wastong sagot ay titik B. Ika-5, bakit kailangan natin ng mahabang oras ng pagtulog? A. Ito ang pinakamagandang uri ng pamamahinga, B. Ito ay nakakapagod gawin, o C. Ito ay nagdudulot ng sakit sa ating katawan. Titik A ba ang iyong napili? Tumpak ang iyong sagot. Ika-6, mabuti ba ang pagsunod sa alituntunin ng kalusugan at bakit? A. Hindi po, nakapapagod itong gawin. B. Opo, makabubuti ito sa atin. C. Hindi po, mahirap po siyang sundin. Ang napili mo ba ay titik B? Kung ganon, tama ang napili mo. Kamustahin naman natin ngayon ang iyong puntos. Ikaw ba ay nakakuha ng 6, ng 5, o ng 4? Binabati kita. Subalit kung ikaw ay nakakuha ng mas mababa pa puntos, marami pang paraan upang magsanay at mapaunlad ang iyong kakayahan sa pakikinig at pag-unawa sa inyong pinakikinggan.
Narito naman ang isang paraan ng pagpapaunlad ng kakayahan sa pagbabasa at pag-unawa sa ating binabasa, ang pasalitang pagbasa o oral reading. Ngunit bago yan, alamin muna natin ang mga dapat nating gawin at sundin habang tayo ay nagbabasa ng pasalita at malakas. Una, tumayo o umupo ng maayos. Ikalawa, bumasa ng mabilis at may damdamin. Ikatlo, pansinin at sundin ang mga bantas. Halimbawa, huminto kung may tuldok. At ang panghuli, unawaing mabuti ang binabasa. Ngayong alam na natin ang dapat nating gawin at sundin sa pagbasa ng malakas at pasalita, panuurin, samahan at pakinggan natin si Vivien sa kanyang pagbabasa. Pinag-uusapan sa online na klase ni Ginang Rojas sa ikatlong baitang ang malimit na ginagawa ng mga bata sa kanilang tahanan upang sila ay malibang sa kabila ng nararanasang pandemyang dulot ng COVID-19. Ang pagbabasa ng aklat, pagtulong sa nanay sa pagluluto, pagtatanim ng mga halaman, at ang paglalaro sa loob ng bahay ang paulit-ulit na tugon ng mga mag-aral. Mayroon pa ba kayo may dadagdag? Tanong pa ni Ginang Rojas. Nagtaas ng kamay si Eren. Ginang Rojas, kayo pong magkakapatid ay mayroong libangan, buong pagmamalaking sabi ni Eren. Kami po ay nag-iipon ng mga pinagbalatan ng chichirya, biskwit, candy at basyong bote ng mga inumin. Pagbabahagi pa ni Eren. Nagtawanan at tumingay ang buong klase dahil sa ibinahagi ni Eren. Sila ay pinatahimik ni Ginang Rojas at ipinatuloy ang sinasabi ni Eren. Napanood po namin ito, Ginang Rojas, at tawag daw po dito ay Ecobricks. Nagtulong-tulong po kami upang magamit ng wasto ang aming sobrang oras. Mukhang bago yan na, at maganda, Eren. Ibahagi mo nga sa iyong mga kamag-aral at nang matutunan din nila. Paghihikayat ng guro. At tahimik na nakinig ang buong klase. Sinimulan po namin ito sa pag-iipon ng mga pinagbalatan ng chichirya, biskwit, candy na aming kinakain, mga plastik mula sa mga ginagamit namin sa bahay at basyong bote na pinag-inuman. Matapos po nito ay hinugas mabuti at pinatutuyo. Kasunod po ay naghahati-hati kami at ginugupit ang mga naipong plastik hanggang sa ito ay maging maliliit na piraso. Nagkakantahan pa po kami habang ginagawa ito dahil magaan nitong gawin. Pagkatapos po itong gupitin, inilalagay ito sa mga bote hanggang sa ito ay mapuno. Inipo lang po namin ang mga ito hanggang makita ito ng aming magulang. Kumuha ng alambre si tatay at pinagsama-sama ang ilang bote at inilagyan ng kapirasong kahoy sa ibabaw. Ito ngayon ay aming naging upuan. Tumulong po kami sa paggawa naman ng maliit na mesa na pinaglagyan naman ng halaman. Nakita ito ni nanay at sinabi pagpatuloy namin ang pag-iipon ng Ecobricks. Mas marami pa kaming malilikhang kapaki-pakinabang na gamit. Buong siglang pagbabahagi ni Eren sa buong klase. Napakaganda ng inyong natuklasan, Eren. Tunay na mainam ang napili niyong libangan. Makakatulong pa ito sa ating kapaligiran. Ngayon, pati ang iyong mga kamag-aral ay meron ng bagong libangan. Tama ba, mga bata? Masayang pagtatanong ni Ginang Rojas. Thumbs up ang naging tugon ng mga bata sa chatbox. Masiglang natapos ang klase at may gawaing bahay na silang mapaglilibangan. Mga tanong. Pang-una, kailan ginawa ang libangan? A. Sa oras ng klase. B. Sa malayang oras ng pamamahina. C. Sa oras ng pag-idlip. Ang wastong sagot ay titik B. Sa malayang oras ng pamamahinga. Pangalawa, nasa anong baitang ang mga mag-aaral? A. Baitang 3. B. Baitang 2. C. Baitang 1. Ang wastong sagot ay titik A. Baitang 3. Pangatlo, ano ang bagong gawain ang natuklasan ng mga bata kay Eren? A. Paggawa ng pataba. B. Pagbubukod na nabubulok at di nabubulok o pagre-recycle. C. Paggawa ng Ecobricks.
Ang wastong sagot ay titik C, paggawa ng ecobricks. Pang-apat, bakit nakakatulong sa kalikasan ang libangan tulad ng pagre-recycle at paggawa ng ecobricks? A. Dahil nababawasan nito ang mga plastic na kalat sa paligid. B. Dahil nababawasan nito ang mga taong naglilibot sa paligid. C. Dahil naitatapon ng basura ng magkakasama. Ang wastong sagot ay titik A. Dahil nababawasan nito ang mga plastic na kalat sa paligid. Pang-5, maaari bang gayahin ng iba pang mga bata ang libangan ng mga mag-aaral ni Ginang Rojas? Bakit? A. Opo. Dahil ito ay mabuti sa kapaligiran at nakakalibang din. B. Hindi po. Dahil ito ay nagpapag-aksaya lang ng oras. C. Opo. Dahil masayang magkalat ng basura. Ang wastong sagot ay titik A. Opo. Dahil ito ay mabuti sa kapaligiran at nakakalibang din. Maraming salamat, Vivienne, sa iyong magaling na pagpapakita ng halimbawa ng pagbabasa ng pasalita at sa mahusay na pagsagot sa bawat tanong ukol sa iyong binasa. Kaya mga bata, sana ay gayahin natin ang ginawa ni Vivienne. Palagi tayong magbasa ng pasalita upang mahasa ang tatas ng ating pagsasalita at ang bilis ng ating pagbasa, lalo na ang ating pag-unawa sa ating binabasa. Ngayon naman ay gagawin natin ang pagbasa ng tahimik o silent reading. Bago natin simulan ang ating kwento, alamin muna natin ang mga dapat nating sundin at dapat gawin. Una, ituon ang mata at isip sa binabasa. Ikalawa, mata lamang ang gamitin sa pagbabasa. Ikatlo, magtala o tandaan ang bawat detalye ng binabasa. At panghuli, unawaing mabuti ang kwento. Ngayon mga bata, inaanyayahan ko ang lahat na makiisa sa pagbabasa ng kwento na aking ipapakita. At gagawin natin ito ng tahimik. Ngayong tapos na nating basahin ng tahimik ang kwento, tingnan naman natin ngayon kung ito ay inyong nauunawaan. Ihanda ang inyong lapis at papel para sa pagsasagot sa mga tanong at para sa ating pagwawasto. Simulan na natin. Una, saan nangyari ang kwento? A. Sa pamilihan, B. Sa halamanan, o C. Sa paaralan? Ikalawa, ano ang lumaganap sa ating paligid ngayong may pandemya? A. Paghahalaman, B. Pamamasyal, o C. Panonood ng sine? Pangatlo, alin sa mga sumusunod ang hindi itinanim ni Alexis? A. Okra, B. Pechay, o C. Sitaw? Ikaapat, alin sa mga sumusunod ang hindi itinanim ni Yasmin? A. Kamatis, B. Repolyo, o C. Pechay?
Ikalima, alin sa mga sumusunod ang hindi itinanim ni Micaela? A. Patola, B. Repolyo, o C. Talong? Ika-6, kaninong bakuran ang maliit? A. Alexis, B. Micaela, o C. Yasmin? Ika-7, bakit malaki ang naitulong ng paghahalaman sa mga bata ngayong may pandemya? A. Dahil napagkukunan ng ligtas na pagkain ng paghahalaman. B. Dahil matrabaho at mahirap ang paghahalaman. O C. Dahil nakalilibang ang paghahalaman. Ika-8, ano-ano ang maaaring gamitin upang maging pataba sa halaman ayon sa kwento? A. Mamahaling pataba. B. Pinaghugasan ng bigas at sobrang gulay na nabubulok na. O C. Lupa at buhangin? Ika-9, sino ang nagtanim sa lata? A. Micaela, B. Alexis, o C. Yasmin? Ika-10, maaari mo rin bang gawin ang paghahalaman sa inyong bakuran at bakit? A. Opo, maraming paraan upang magkaroon ng sariling halamanan sa bahay. B. Hindi po, walang lugar na maaaring pagtaniman. C. Opo, subalit mahirap po siyang gawin. Ngayong tapos na ang pagsasagot natin sa bawat tanong, oras na para iwaston natin ang inyong sagot. Para sa unang bilang, ang wastong sagot ay titik C, paaralan. Sa ikalawa, ang wastong sagot ay titik A, paghahalaman. Para sa ikatlo, ang wastong sagot ay titik B, pechay. Ika-4, ang wastong sagot ay titik B, repolyo. Para sa ika-5, ang wastong sagot ay titik C, talong. Para naman sa ika-6, ang wastong sagot ay titik C, yasmin. Ika-7, ang wastong sagot ay titik A dahil napagkukunan ng ligtas na pagkain ang paghahalaman. Para sa ika-8, ang wastong sagot ay titik B, pinaghugasan ng bigas at mga sobrang gulay na nabubulok na. Para sa ika-9, ang wastong sagot ay titik C, yasmin. At para sa panghuli, ika-10, ang wastong sagot ay titik A. Opo, maraming paraan upang magkaroon ng sariling halamanan sa bahay. Ngayong tapos na tayo sa pagwawasto ng inyong sagot, alamin naman natin ang inyong naging puntos. Kung ikaw ay nakakuha ng 5 hanggang 10, masaya kitang binabati at ikaw ay magaling. Ngunit kung mababa sa 4 ang iyong naging puntos, huwag pang hinaan ang loob dahil marami pang pagkakataon upang ikaw ay makapagsanay kasama ang inyong guro at magulang sa iyong paligid. Dito na nagtatapos ang ating gawain mga bata. Muli, ako si Binibining Ladya, ang nagsilbing tagapagturo nyo sa araw na ito. Maraming salamat at hanggang sa muli!